At isa pang paksa, pag-usapan natin ang tungkol sa paglala ng Russia laban sa NATO. Sabi ng pinuno ng Bundeswehr na si General Carsten Breuer, araw-araw nang isinasagawa ng Russia ang hybrid na digmaan laban sa mga bansa ng NATO. Sinusubukan nila ang bilis ng reaksyon. Hinahanap ang mga mahihinang bahagi ng depensa laban sa impapawid at inihahanda ang ekonomiya para sa mas malawak na sagupaan laban sa kanluran. Isa sa mga pinakanakababahalang insidente ay ang pag-atake sa Leipzig. Isang drone na may pampasabog ang natagpuan malapit sa eroplanong pangtransporteng Ukrainyano. Isa bang pinag-iinalaang drone ang bumangga sa isang kargamentong eroplano. Iniimbestigahan ng prosekusyon ng Alemanya ang pag-atake sa kritikal na infrastruktura, ngunit wala pang opisyal na tinutukoy na may sala. At noong Biyernes, pinabagsak ng mga fighter jet ng NATO ang isang hindi pa nakikilalang drone sa ipapawid ng Latvia malapit sa hangganan ng Russia. Inaalam pa ang pinagmulan ng aparato. Ngunit hindi sinasantabi ng mga otoridad ng Latvia na maaaring naapektuhan ng Rusyang elektronikong panggugulo sa nabigasyon ang ruta nito. Hanggang saan abot ang eskalasyon ng Russia laban sa NATO, pag-uusapan natin ito ngayon kasama ang mamamahayag at internasyonal na tagamasid na si Alexei Pechi. Kasama natin siya sa linya. Magandang araw, Alexei. Magandang araw. Magandang araw. Ikinagagalak kong makasama kayo. Ganon din sa'yo. Sige, magsimula tayo sa insidente sa Leipzig. Mas tama pa nga, hindi lang sa insidente sa Leipzig, kundi sa pahayag ng isang German na general na nagsasabing may araw-araw na hybrid na digmaan. Pero yung insidente sa Leipzig, hindi ba ito nagpapakita na ang mga nangyayari ay dapat nang tawagin sa ibang termino? Sige, sa totoo lang, pag-usapan natin kung anong termino ang pwede nating gamitin dito. Kung ang tinutukoy mo ay pwede na itong tawaging direktang eskalasyon o direktang pag-atake ng Russia sa North Atlantic Alliance kung ganon, sa kasamaang palad, hindi. At hindi rin ito tatawagin ng mga Europeo ng ganon dahil ibig sabihin nito ay kailangan nilang kumilos. Kailangan nilang gumawa ng hakbang bilang tugon. Anong hakbang? Dito mahirap sumagot. Kaya ngayon, nakatuon lahat sa mga depensibong aksyon. At alam mo, sa parehong panahon, noong inihayag ito ng isang Aleman na general, lumabas din ang pahayag na gusto na raw ng mga Europeo na magtayo ng tinatawag na pader ng mga drone sa buong silangang panig ng NATO na pamamahalaan ng artificial intelligence konektado sa satellite. Ang command center ay nasa Wiesbaden at iba pa. Ibig sabihin, lahat ay nakatuon talaga sa depensa sa pagtatayo ng ganitong depensibong linya. At tungkol naman sa eskalasyon na patuloy na ginagawa ng Kremlin araw-araw, itong mga provokasyon na ito, mga sabotahe at iba pa. Sa tingin ko, lalo lang itong palalalain ng Kremlin. Pero sa ngayon, malabong umabot sila sa direktang pag-atake o direktang sagupaan. Bakit nila ito palalalain? Dahil, tulad ng napansin natin, bahagyang gumagana ang taktika ng Kremlin sa pagpapalakas ng mga provokasyon na ito. Epektibo ito sa konteksto na napipilitan ng Europa na maglaan ng mas maraming puwersa, mas maraming pondo ang ginagastos para sa sariling depensa. At sa anumang kaso, sa kasamaang palad, nababawasan ito ang ilang bahagi ng tulong para sa Ukraine. Nakita ito ng Kremlin at lalo pang magsasagawa ng ganitong mga sabotahe ang Kremlin. Pero pansinin ninyo kung paano kumikilos ang Kremlin. Ibig sabihin, kamakailan lang sa mga bansa sa Baltic, nagsimula ng pag-usapan na maaring lumitaw ang mga little green men na papasok sa teritoryo ng isa sa mga bansang Baltic. Hindi naman ganon, dahil kung susubaybayan natin ang mga kilos ng mga Ruso doon itong nakaraang taon, halimbawa, makikikita natin na lahat ng sabotahe at lahat ng mga provokasyon ay hindi ginagawa ng mga Ruso mismo, hindi ng mga espiya ng Russia. Ibig sabihin, lumipat na sila sa taktika kung saan umuupa sila ng mga pansamantalang ahente. Madalas pa nga ay mula mismo sa mga mamamayan ng European Union na siyang gumagawa ng mga sabotahe na ito. At pagkatapos, pwede na nilang tanggalin o alisin ang pansamantalang ahente na ito. O kaya, bayaran lang siya ng kaunting halaga at pagkatapos ay sabihin na wala silang kinalaman dito. Kung magtatagumpay ito sa paningin ng Kremlin, ibig sabihin kung ito ay isang operasyong militar na magdudulot kahit ng kaunting tagumpay para sa Kremlin, sasabihin ng Kremlin, oo, kami ang may gawa nito. Kung wala namang nangyari at para sa kanila ay talo o neutral lang ang sitwasyon, sasabihin nila, hindi kami yan. At magpapatuloy si Putin sa ganitong paraan ng pagkilos. At alam mo, may dubleng laro rito. Sa isang banda, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga provokasyon laban sa Europa, nakakamit niya na mas lalo pang nagko-concentrate ang Europa sa sarili nito, sa sariling depensa, at dahil dito, maaring mas kaunti ang maitulong nila sa Ukraine. Nakikita natin ito ngayon sa mga interceptor na Patriot. Bakit ang mga bansang Europeo na may mga ganitong mga rocket? Hindi ito sikreto. Meron sila nito. May kakulangan din ang mga Amerikano. Sa Europa, meron sa mga base nila pero ayaw nilang ibigay dahil syempre may takot sila na baka kailanganin din nila ito. Pero ano ang gagawin kung ibibigay nila ang mga rocket na Patriot sa Ukraine? At halimbawa, bukas direktang salakayin ng Russia ang, sabihin na nating Poland o kaya mga bansang Baltiko. Paano nila mapupunan ang sarili nilang inventaryo ng mga rocket na ito? Wala nito sa mga Amerikano.
Hindi ibibigay ni Trump ang mga rakyat na ito ngayon. Kaya gumagana ito. Sa kabilang banda, pansinin mo ang retorika ni Sergey Lavrov at ng kanyang mga deputy na nagsimulang magsalita tungkol sa digmaan na ito raw ay digmaan para sa libong taong kasaysayan ng Estadong Ruso at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, ito na ang pagbabago ng retorika na parang lahat ng nasa paligid ay kaaway, lahat ay umaatake sa atin. At pansinin mo, ano bang ginagawa ng NATO? Tingnan mo kung anong ginagawa ng NATO. Nagpapadala sila ng mga sundalo sa mga bansang Baltiko. Hindi naman nila ginagawa yan ng walang dahilan. Ibig sabihin, sinasadya ni Putin na parang pinapalala niya ang sitwasyon na ito para ang NATO ay mag-react ng tama at naayon. Nagre-react ang NATO, pinapalakas ng NATO ang depensa nila sa mga flank nito. At ginagagit ito ng Kremlin bilang panakot sa sarili nilang lipunan na parang sinasabi nila, tingnan ninyo, tama kami. Ang NATO ay talaga namang nagpapadala ng mga sundalo papalapit sa atin. At gumagana ito sa dalawang direksyon. Sa tingin ko, sa malapit na panahon, si Putin ay kikilos talaga sa ganitong konteksto. Pero maari pa ring mangyari ang isang, sabihin na nating, pangyayari na sisira sa lahat ng lohikang ito at magkakaroon ng matinding eskalasyon kung hindi man malaking digmaan. Halimbawa, kunin natin ang insidente sa Leipzig. Isang maswerteng pagkakataon na hindi sumabog ang drone na yon, pero pwede sanang sumabog yon malapit sa eroplano ng Ukraine na ayon sa lahat ng palatandaan ay may mga bala at pwedeng napakaraming naging biktima. At kung ganoon, hindi pa rin yon ituturing na pag-atake sa isang bansa ng NATO. Tungkol sa mga bala, sa pagkakalam ko, sinabi ng pulisya ng Alemanya na walang mga bala doon nung mga oras na yon. Pero sa kabilang banda, kung sakali, hindi ko talaga gusto ang mga kwento ng paano kung mga haka-haka. Pero sige, halimbawa, kung talagang inatake ng drone na yon ang eroplano at talagang sumabog ito. Kanino ang eroplano? Eroplano yon ng Ukraine. Makikita ba agad ang bakas ng Russia dito? Kita mo, kahit na yon, kahit hindi nangyari ang insidente, sa kabutihang palad at ang piskalya ng Alemanya ay nagsasabi na, iniimbestigahan pa namin. Gaano katagal nila iimbestigahan ito? Matagal. Kumuha tayo ng ibang halimbawa. Sa parehong panahon, higit kumulang, may isang tiyak na Russia na missile na lumipad papuntang Poland at lumipad ito ng tiyak na 70 kilometro papasok sa loob ng Poland at tiyak na bumagsak sa isang bukirin, sumabog at nakita ng lahat ang hukay na yon. Ano ang naging reaksyon ng NATO? Maari ba itong ituring na pag-atake o hindi? O maari bang sabihin na ito ay isang side effect, epekto ng digmaang ito? Kaya mahirap talaga dito. At ang NATO ay kikilos din hanggang sa uli sa ganitong paraan. At maging tapat at objective din tayo, hindi rin sa interes ng NATO na mag-react ng matindi sa mga ganitong insidente. Ano ba ang inaasahan natin? Halimbawa, kung ipagpapalagay natin na ang drone na ito ay bumangga sa eroplano at sumabog. At ano ang inaasahan natin na gagawin ng mga bansa ng NATO? Bigla na lang ba silang aatake? Sasalakay ba agad sila sa Moscow? Bakit nila gagawin yon? Kung marunong silang mag-isip, alalahanin ninyo ang pangunahing prinsipyo ng buong charter ng NATO. Isa itong depensibong alyansa at ang pangunahing layunin ay pagpigil. Pagpigil hanggat maaari. Kaya naman, magpipigil sila hanggang sa huli. Sa kabilang banda, huwag ninyong kalimutan na kasalukuyang isinasagawa ang malawakang pagsusuri ng pagkakalagay ng mga tropang Amerikano sa Europa. Magpapatuloy ito hanggang sa katapusan ng taon. Hanggang sa katapusan ng taon ay isinasagawa ang pagsusuri kung saan at gaano karaming tropa ang iiwan, aling bansa, at gaano karami ang handang akuin para sa sariling depensa, gaano karaming pera ang inilaan ng mga bansang Europeo, gaano karaming armas ang bibilhin nila mula sa mga Amerikano, gaano karami ang kaya nilang tiyakin para sa kanilang sarili, at iba pa, at iba pa. Ibig sabihin, itong konbensyonal na depensa, ito ay pag-uusapan at babaguhin hanggang sa katapusan ng taong ito. Kaya naman, habang nasa transisyon pa tayo, malabong may kusang sumugod o magbigay ng matinding tugon sa ngayon. Kaya magbabalanse sila hanggat hindi pa nila naitatayo ang depensa. Pero kahit na maitayo na nilang depensa, inuulit ko, ito ay isang depensibong alyansa. Walang sinuman ang basta-basta aatake. Bukod ba dyan, ipinagpapalagay ko na kahit sa tsura, kung sakaling magsimula ang Russia ng isang maliit na matagumpay na digmaan sa mga bansa sa Baltics, at wag naman sana, makakuha sila ng kahit maliit na bahagi ng lupa, magiging paksa ito ng negosasyon, magiging paksa ito ng diplomasya at iba pa. Ibig sabihin, hindi ko nakikita ang senaryo kung saan ang NATO ay hindi lang itinataboy ang mga tropang iyon, kundi papasok pa sa loob ng Russia. Hindi. Ang pinakamataas na mangyayari ay mapapaalis lang sila. Pero ang mas realistiko talagang senaryo ay ang negosasyon. Sa mga aksyong depensibo ng NATO, may mga pagbabago rin. Nagsimula na sila magpabagsak ng mga drone sa Latvia noong Biyernes. Bago nito, may mga insidente na rin sa Estonia at sa Latvia rin noon. Kaugnay ito sa pagbabago ng misyon sa mga bansang Baltiko. Hindi na lang ito air policing, kundi aktwal na air defense na. At dahil dito, may karapatan na silang magpabagsak. Ngayon, sa totoo lang, may drone na pinabagsak sa Romania. Bago nito, ilang beses na rin silang nagpapabagsak doon. Pero isa-isang drone lang ito na lumilipad papasok sa teritoryo ng mga bansang NATO. Mulay sa mga bansang Baltiko, madalas silang pinag-uusapan ng mga provokasyon ng Russia
parang false flag operation at maaaring may kinalaman din ito sa mga drone. May mga ulat na ang Russia ay nangongolekta ng mga piraso ng mga Ukrainian drone na pinabagsak sa kanilang teritoryo, inaayos, binubuo ulit at ginagawang parang mga Ukrainian drone. Para saan? Siguro, hindi naman ganun karami ang posibleng sagot. Alam na natin halos kung para saan. Pero handa kaya ang mga bansa ng NATO kung sakaling hindi lang isang ligaw na drone, kundi sabihin na nating 10 drone ang lilipad at papasok. Ano ang gagamitin nila? Alam mo, mga kalahating taon nang nakalipas, masasabi kong hindi pa sila handa. Pero ngayon, masasabi kong mas handa na sila kaysa hindi. Dahil talaga namang sa Hilagang Atlantikong Alyansa, nagsimula na silang magising, nagsimula ng kumilos, nagsimula ng baguhin ang mga doktrina at tumigil na sa pagtingin sa mga isinulat pa noong 70 taon na ang nakalipas kaya nagbabago na ang sitwasyon. At kahit gaano pa tayo magduda, sa totoo lang, sa Amerikanong estratehiya ng NATO 3.0, epektibo rin naman ito. Kailangan din nating maging tapat. Matagal nang natapos ang panahon ng Cold War. Iba na ang mga interes ng mga Amerikano. Ibig sabihin, ang kanilang estratehikong interes ay nasa Indo-Pacific na mga rehiyon at gusto nilang ilaan doon ang lahat ng kanilang pagsisikap. Kaya nga nila tinutulak at sa wikang Ukrainian may salitang spunukayut ang Europa para hindi lang magising, hindi lang maglaan ng mas maraming pera para sa armas, hindi lang mas tutukan ang sariling depensa, kundi para baguhin din nila ang kanilang pamamaraan. At nakikita natin na nagbabago siya. Binabago ng Europa ang kanilang mga pamamaraan. Naiintindihan ng Europa kung anong realidad ang kinalalagyan nila. At alam mo, habang masinusubukan ni Putin na pukawin ang lahat ng ito, lalo namang ipinapakita ng NATO na sila ay talagang nagkakaisa. Kasi kamakailan lang, sigurado akong nakita mo ito, may lumabas na investigasyon sa Washington Post na noong Disyembre na nakaraang taon, tinipon ni Vladimir Putin ang mga tauhan ng seguridad at sinabi, ipakita natin para sa taong 2026 na maaring maghiwa-hiwalay ang NATO at Unyong Europeo mula sa loob na wala silang iisang posisyon, hindi nila alam kung paano kikilos at iba pa. At alalahanin mo, sa simula ng pag-uusap natin, nabanggit mo yung insidente na sa isa sa mga bansa sa Baltic, kamakailan lang, may na-shootdown na drone. Napansin mo ba kung anong mga fighter jet ang nandoon nung pinabagsak nila yon? Nagulat ako, isa sa kanila ay Turkish. Ipinapakita nito na nagkakaisang NATO. Ibig sabihin, hindi ito mga hiwa-hiwalay na reaksyon ng iba't ibang bansa. Ito ay pagkakaisa na talagang ipinakita ng buo sa kabilang banda. Narito pa ang isang mahalagang bagay na madalas nating nakakalimutan. Sinusubukan nating suriin ang sitwasyon mula sa pananaw ng kanluraning demokrasya at ng makatuwirang pagtingin. Pero nakakalimutan natin na ang Russia at ang rehimeng Putin ay namumuhay sa isang ibang paradigma. Talagang ibang-iba. Alam mo, maraming natatawa noong sinabi ni Putin, ayon, may aksyon doon. Aksyon ang digmaan. Kamakailan lang sinabi niya, o ano, kapag natapos ang digmaan, anong gagawin natin? Sa totoo lang, ang kanyang subconscious ang nagsasalita dito. Alam naman niya na kapag natapos ang digmaan, ano pa ang gagawin niya pagkatapos? Alam niya nang mabuti ang mga halimbawa sa kasaysayan tulad ni Milosevic. Habang nakikidigma siya, parang nagagawa niyang hawakan ang kapangyarihan. Pagkatapos natapos ang digmaan, nagbigay siya ng ilang konsesyon sa NATO at parang naging matatag ang sitwasyon. Dahil kung titingnan natin ang mga datos ng panahong yon, hindi naman talaga tutol ang mga Serb sa katotohanang natapos na rin ang digmaan kahit pa may mga konsesyon. Pero natanggal si Milosevic. Tinanggal siya makalipas ang 1.5 taon. Mayroon pang ibang mga halimbawa tulad ng sa Argentina noong dekada 80 kung saan nagpa siyang hunta noon na kailangan nilang palakasin ang kanilang kapangyarihan kaya nagpa siya silang sakupin ang Falkland Island. Naisip nila, malayo naman ito sa mismong Britanya. Mga hiwalay na isla lang ito. Maliit na digmaan na siguradong panalo, wala namang masyadong magre-react at kung sakali, pwede namang pag-usapan pagkatapos. Pero tumugon ang mga Briton at makalipas ang ilang araw, basta na lang tinanggal ang pangunahing general doon. Alam na alam ni Putin na kapag natapos na talaga ang digmaan, kailangan niyang sumagot sa lipunan kung ano ang susunod na mangyayari. Ang lipunan na yon sa Rusya ay parang nga sa isang deliryong estado. Totoo, hindi nila pinapansin ang maraming bagay, mga problemang pang-ekonomiya, mga problemang panlipunan, pero balang araw kailangan din nilang harapin ang mga ito. Pero kalahati pa lang yan ng problema para kay Putin. At ang pangalawang malaking problema para sa kanya ay ang lahat ng nasa paligid niya. Lahat ng mga clan na ito. Sila rin sa mga taon na malawakang digmaan ay nakabuo ng sarili nilang mga business strategy, kumikita sila sa digmaan na ito. Paano kung matapos ang digmaan, paano pa sila kikita? Babagsak ang sistema nila. Kaya si Putin, naiintindihan niya na kung tayo ay lalapit, ito nga pala ay isang malaking panganib din. At kung si Donald Trump man o hindi si Donald Trump, hindi mahalaga kung sino, magsisisimula ulit na magpasimula ng mga negosasyon at muli nilang itutulak si Putin sa puntong kailangan niyang pumayag. Doon maaring magkaroon ng panganib na talagang gumawa siya ng isang uri ng provokasyon. Sa mga bansang Baltiko din.
gamit ang mga parehong drone na pinagtagpi-tagpi nila mula sa mga pyesa, yung mga drone mula sa Ukraine na lumilipad. Maaaring niyang gawin yon. Bakit? Dahil hindi siya pwedeng makipagkasundo. Pumasok na siya sa yugto ng digmaan kung saan ang anumang kasunduan, anumang negosasyon ay talo para sa kanya. Bakit? Halimbawa, sinasabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na kailangang gipitin siya, kailangang gipitin ng mga tao sa paligid niya, kailangan bawasan ng husto ang anumang kita ng Russia, tamaan ng eksportasyon, magpataw ng mga sanksyon. Nagpapataw tayo ng sarili nating mga sanksyon, dapat magpataw din ang kanluran ng sarili nilang mga sanksyon para lang mawala ng kakayahan na magpatuloy sa digmaan. Hanggat may kakayahan pa, kakapit si Putin sa digmaang ito. Kung walang digmaan, tapos na, babagsak ang kanyang rehimen. Dahil, ayon sa kasaysayan, pagkatapos ng malaking digmaan, palaging hindi mahalaga kung aling bansa ang nanalo o natalo, dumarating ang depresyon, dumarating ang panahon ng pagbagsak. At sa pagbagsak na ito, kailangan nating ipaliwanag kung paano tayo napunta rito at paano tayo makakaahon dito. At paano sasagutin ni Putin ang kanyang lipunan? Paano siya makakaahon? Paano nga ba? Oh, Alexei, maraming salamat. Idadagdag ko lang mula sa aking sarili bilang patunay sa sinabi mong pagkakaisa ng NATO, isa pang detalye. Sa teritoryo ng Latvia, isang drone ang pinabagsak ng mga Turkish na fighter jet na lumipad mula sa paliparan sa Lithuania sa Sholyai. Ayan, sandali Kaya lang, ngayon, mahalagang punto tatlong ito. bansa na ang Talagang kasali. nagpapakita ito ng pagkakaisa. Ang mga ganitong maliliit na bagay na parang wala lang, pero ipinapakita nito na ang NATO ay hindi lang basta-basta magkakahiwalay na alyansa na bawat isa ay gumagalaw lang para sa sarili nila. Salamat. Salamat din sa inyo. Paalam.